Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's Sam Simbayan Vlogs. So for today's video ay isasama ko kayo at i-explore natin ang bagong interface ni Biyahe.ko. So user interface ni Biyahe.ko. So the good news is meron na po tayong Starlight Ferries. It is now available sa ating portal. So we can check now the new interface under Ferry tab sa ating portal, no? At yung to go naman po ay nasa loob din ng ating bagong user interface. So from here, punta lang tayo sa Google Chrome or kung ano yung gamit nyo, Safari ba or what. So i-login lang natin ang ating agent's account para makapasok tayo sa portal ni Biyahe.ko. So don't forget na i-take down notes talaga natin yung ating agent's account, no, para hindi natin makalimutan. At pwede nyo ding i-save. So, ito yung portal ni Biyahe.ko sa mga familiar na, no, sa mga nagbubook na talaga sa Biyahe.ko. So, ito yung portal niya. And then dito, punta lang tayo sa ferry. Makikita doon sa ibabaw, no. So, sa ferry booking, i-click lang natin yung ferry booking. So, ito na nga. Ito na ang bagong user interface ni Biyahe.ko. So, napaka-systematic, no? At napakaganda ng kanilang outline. 'Di ba? So, si Togo available pa rin dito. Nasa loob ng ating ferry booking. So, i-click nyo lang kung ano yung port of origin niyo for to go. So sa Starlight is the only port of origin na meron sila is Batangas. So since si Starlight yung highlight natin dito, i-click lang natin si Batangas. And then for the destination, for example, is Katiklan. And i-click lang natin si Katiklan, no. Tapos sa departure, dito naman tayo sa departure date. So magpili lang tayo ng departure date na gusto natin or prepared ng ating client. So for example is December 5. So click lang si December 5 at yung return date pwedeng hindi muna natin lagyan. So dito na tayo sa passengers and cabin class. So kailangan talaga nating mag-select ng cabin class at passenger, no, para mag-light up yung search ferry natin. So since mura yung hinahanap natin, so dito tayo sa economy. And then for the passenger, mag-add lang tayo ng one adult. If one adult, then children or senior citizen, kayo na bahala. And then dito makikita nyo na nag-light up na yung search ferry na word. Then you can search now. Click and search. At dito nyo makikita yung details niya. So, pag i-click nyo si ferries, makikita nyo kung ano yung na-select na ferry. So, dito is Starlight. And then, the price is range from 1.8 to 2.9. And then, next is the amenities. So, ito yung kasali sa nabayaran nyo. And then, the journey duration. So, kung ilang oras kayo naglalayag or maglalayag. And then, next is depart from Batangas. So, kung anong oras ito magdi-depart ng Batangas. And the arrive at Katiklan. So, at kung anong oras naman kayo dadating sa Katiklan. So, yun. So, sa ibaba nito, makikita nyo yung pagpipilian nyo, no? So, dito makakapili pa rin tayo kung anong cabin yung gusto natin. So, since naghahanap tayo ng mura, so, dito tayo sa economy bed bank. So, i-click lang natin yung economy bed bank. And then, mapupunta naman tayo sa booking na mismo. So, i-continue lang natin at ito na, ang passenger, mag-input lang tayo ng passenger's details. So, meron din siyang oras, no, kung kailan lang natin siya pwedeng i-fill out. So,
don't worry kasi mataas din naman yung oras na allotted para sa atin. So, input lang natin yung passenger's name, and then pag okay na, wala nang problema, mag-pay now na tayo. So, but before that, explain ko muna sa inyo kung bakit naging 2,085 pesos yung mababayaran natin. So, actually, yung mababawas lang talaga sa portal natin is yung 1,800 pesos. So, itong 2,085 pesos, kasama na po dito yung ating service charge, no, na 200 pesos, and then si biyahe ko na 85 pesos, kaya naging 2,085. So, dito makikita natin sa booking summary ang fare breakdown. So, dito makikita natin net fare, which is 1,339.29. And then, sa baba naman, makikita natin dito yung commission outlet, which is 300 pesos. And then, the transaction fee. So, dito na sa transaction fee nakalagay yung ating commission na 200 pesos and 85 pesos for biyahe ko. So, a total of 2,085 pesos. So, yung mababawas, again po, yung mababawas lang sa portal natin is yung 1,085 pesos. So, dapat i-note talaga natin sa ating mga customers, no? So, kapag okay na yung passengers details, wala nang problema, and then you're good to go. So, i-click lang natin yung pay now para mabook na natin yung ticket. So, ito yung sample ng itinerary ni Starlight. So, naka-edit out na kasi dito yung QR code and then the price. So, sa itinerary talaga na binibigay ni Starlight is original price talaga na 1,800 pesos yung nakalagay. So, reminder lang na hindi po natin pwedeng i-edit out yung itinerary na binigay nila. It's because of the design issue na baka ma-damage yung QR code at hindi na ma-scan ng scanner. So, maging honest na lang talaga tayo sa ating mga pasahero or client na meron talagang service charge na 285 pesos para sa company and the agent. So, again po, hindi po tayo allowed na mag-edit out ng itinerary kasi matatawag na din yung tampering kung i-edit out pa natin yan at ilagay natin yung presyo na dapat mabayaran ng kliyente natin. So, yun lang po. Salamat sa panonood and thank you for supporting my vlogs. And that's all. Bye-bye.